natin yung ano? Traditional capping, ano? So, 1 milyon! Hindi, magulat na niya, lakas. 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Parang sa akin ba lang yun? Ito, final na to. 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! 1 milyon palagpak sa ating malupit na speaker si Mr. Ferdinand! Guys, good morning. So I'm your host for today. My name is Ferdinand Bong Ladip, better known as Bong Yu. Ang aking FB po ay edzoniplasab@gmail.com. Pina-plug ko lang kung interesado kayo. Okay? Wala po akong sariling bar sa labas. Wala po kayo sa comedy bar. Tayo po ay nasa season 8 po ng ating Plasab International. Walang iba, headed by our team. Palakpakan po natin. Elite Warriors Unlimited! Itong taong tatawagin ko, guys, hindi ko siya ready. Damit pa lang, hindi siya ready. Grabe! Akala ko ba pagpasok ko, ano po, James Ram? Grabe. Oo, patindi. Tapos nagalit, inangat ko, Brad. Grabe, tumayo balahibo ko. Please all welcome si Nanay Luisa Marcos! Lucia Marsal! Ito, hindi ko po naalala si Ma'am eh. Please welcome Miss Patricia Ugande. Ay! Bago! Ay ma'am, kayo po ba ay bagong guest ko? Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning! Pasensya na po kayo kung medyo kinakabahan ko. Kasi first ay second time ko na po testimony first na sa tipa na ako po si Irene Delgado, 36 years old from Bagong Silang, Tacloban. Dati po akong caretaker. And then, sa pagtatrabaho ko po, nagkasakit po ako. Dahil po sa sobrang kuyat, siguro kasi caregiver po ako sa kung namin, tapos yung alaga ko namin sobrang kulit. So, nag-duty po ako hanggang 14 hours. Pero unlimited po yung kaya namin kasi sobrang mayaman po yung boss ko. Pinsan ko siya negosyo. Unlimited po yung kain, doon kaya nakuha ko po yung sakit ko. Tumaas po yung blood pressure ko, tumaas po yung sugar ko, high cholesterol, and then nag-enlarge po yung heart ko. Na-surprise po ako, mayroong kotse pumarada sa bahay namin. May 3 haring dumating. Pakilala mo yung 3 hari. Ano ko yung haring dumating? Maraming salamat po, Mr. Alfrogosa. Ay, grabe! Sabi ko kay Sir, unang bukang bibig ko sa kanya, Sir, makakagaling po ba yung sa aking karamdaman? Sabi, Ma'am, subukan mo itong product na to. Lagyan mo ng tubig. Pinainom agad sa akin. Uminom po kami lahat doon. Sila tigi isang baso. Sa akin, kasi may karamdaman ako, ginawa ko 3 baso sa akin. After nun, nag-attend po ako ng demo doon sa silang. Habang iniinom po, nag-demo si Sir, sumasakit yung tiyan ko. Nagtaka po ako bakit sumakit yung tiyan ko. Pagdating sa bahay, sabi na nga sa akin, bakit ka pa kasi umattend doon? Alam mo, sumakit yung tiyan mo doon. Sabi ka doon. Eh, sabi ko yung juice na naman yung ininom ko. After nun, sabi ko nasusuka ako. Nung pagsuka ko po, bumubulang sabon po yung nilabas ko. Sobrang dami. Hindi pulaway, hindi tubig, kundi bumubula po. After nun, sabi ko sa asawa ko, kunin mo yung natirang juice sa iinumin ko. Sabi ko gano'n. Di kinuha nung asawa ko, ininom ko po siya. After nun, tuwing umaga kasi habit ko na po na mag-heart rate. And then mag-BP. Yung heart rate ko nung umagang-umagang yun, nagtaka po ako kasi yung heart rate ko is 100 to 125. Ganun po kapalpitin yung heart ko. Nung time na yun, isang bote pa lang naubos ko is yung heart rate ko po is 75 na lang. Tapos,
humingi ulit ng isang bote, sabi ko. Pautang ko na. Nangyari kami na. Nangyari na po, wala yung bote sa inyo. Hanggang po na Nangyari kami. naka-anim na buti po ako. Tapos, nagpa-check laboratory po ulit ako. Nahinto ko na yung lahat ng gamot ko kasi kaya ko nang uminom. Nagpa-check po ulit ako, nagpa-lab test ulit ako. Ito na po yung resulta. Yung blood sugar ko is 104, yung cholesterol ko 153. Tapos yung blood pressure ko po is normal na po talaga ngayon. 110/70. Tapos yung heart rate ko po is nasa 70-80 na lang po yung bilis niya po. Hindi na po nagpapalpitate. Dati po hindi po ako makapunta ng Quezon City or kaya kung sino taga Bagong Silang, hindi ko po kayo mapuntahan yung Gosa. Dito, nilalagay pa po sa face. Actually, ako yun, nilalagay sa face. Mag-glow yung face nyo. So yun po, ibig sabihin, mararamdaman po lahat yun ng member. Pero bakit po ako naandito sa harap nyo? Kasi special yung nangyari sa akin. During the time, na siguro 1 year na yon, na sumasakit yung tagiliran ko, yung dito, sa upper quadrant, right upper quadrant. Since nasa medical field po ako, hindi po ako nagpapatingin sa doctor. Nag-self-medicate po ako. So, na marami po sa atin na nag-self-medicate. So, sabi ko, fatty liver. Kaya po sumasakit. Fatty liver, iniwasan ko yung mga egg, matataba, mga chicharon na matakaw ako doon. Ang weight ko po is 65, pero ngayon tumitimbang na lang ako ng 55 kilos. Walang diet po yun, kain to the max. So, akala ko po fatty liver, sexy na ako. Narinig ko kasi. Okay. Tapos sabi, sa fatty liver, kaya po iniwasan ko yung mga alam ko na contraindicated. Pero something happened po during sa pag-inom ko nito, hindi po kasi sa akin nasabi kung paano inumin. Natatlong tahit lang po pala. Ate Emma. Ang ginawa po namin, ang partner ko, iniinom po namin siya isang araw. Wala po kami pakialam kung pagkatapos kumain, o bago kumain. Sa inuwi namin siya, kalahati kami. After 3 days, tinawag ko po siya. Sabi ko, kasi clear na naman na iisip ko. Sabi ko, hindi ka dito. Sabi ko, nakita ko yung dalawang ganun po kalaki na laman doon sa toilet ko. Kasi yung pain ko po na to, pag sumasakit to, kulang lang tadyakan ko sa saka po umiiyak ako sa sobrang sakit. So, bakit kuha ko merong dalawang laman doon? Tapos, after po nun, namiss ko na yung pain. Kasi kaya, bakit siya nawawala? Namimiss ko na po kasi minsan kasi nagiging reason ko yun ang pagpabebe. May wala na po akong reason para kasi kasuhin ako. Tapos namiss ko siya, sabi ko, asa na kaya? Tapos siya po may nakapagsabi na, di ba may lumabas sa yung dalawa? So kinonsult ko na po kayo na ano po kayo lumabas? Kasi po, especially yung aking ovary na dalawa po kasing ovary ko, ginagay ng baby dalawa. So iniisip po namin na baka ito na yun, magkakabili na kami kasi lumabas na yung bara. Tapos ang sabi nito, gallstone daw. Grabe! Tatlong prinsipe na yan. Yung tatlong prinsipe na yan. Nagulat ako, nariyan sa harapan ko. Kasi may butika ako ng barangay. Nariyan sa harapan ko. Sabi ko, bakit ginagawa dito? Kasi kasabahan ko siya sa kwanto niya. Bakit nandito doon? Sabi ko. Bakit nandito doon? Sa isip-isip ko. Tinanong niya ito sa amin. Ngayon eh, yung pagkakataon na yun, hindi ko naman alam na yung palang pa ako, eh mayroong bumubukol dito. Sabi ko, ano ba naman yan? Hindi naman ako naunto, hindi naman ako na, hindi naman ako nadapa. Ano ba? Kaya, sabi ko, ngayon ang ginawa ko, uminom ako ng uminom yan. Yun! Uminom ako ng uminom yan. Pagkatapos, hindi ko tinungga. Uminom ako ng uminom yan.
Ayon sa sinabi sa akin nitong ni Al, na uminom ka nito, pero hindi ko pa natutuklasan yan. Uminom ako ng uminom yan, pagkatapos, ito na. Isang beses, nanonood ako sa TV, nakapako yung binti ko. Sabi ko, ba't nawala? Ginanong sa utak ko, kasi mayroon akong tawag ko, may radar ako dito eh. Sabi dito, yung ininom mo. Sabi ko, ay Lord, thank you. Thank you talaga Lord. Balak ko na ipahiwa kung ano yun Sabi ko, thank you talaga sa iyo Lord. Kaya yun, ongoing ako na nag-ano dito para makatulong ako sa mga tao. Para makatulong ako. Kaya pinag-alala ko yung numero. Based dun sa numbers, tinignan ko kasi siya kung may possibility ba talaga yung sinasabi nila. Kaya nga nung si coach yung dito, sabi ko mali yung ni coach, di ba? Sabi ko mali, tinawagan ko agad siya, kako mali. Kasi binibilang ko rin siya. Kahit hindi ako nagsusulat, nagko-compute ako. So, ganun, tuloy ko na yung kwento kasi nagugulo Sabing ganyan nila, bili ka ng bote, ganito, una, 888. Wala daw pangarap yung 800. Wala daw pangarap yung 888. Wala naman talaga akong pangarap. Ang gusto ko lang yung bote. Hindi, totoo, wala akong pangarap. Bote lang ang gusto ko sabi wala daw pangarap. So hindi ako nangarap. Ngayon, sabi yung 888, dalawang bote, magkano yung SRP? Di nag-compute na ako. Teka, meron pa palang kasunod. May 3,888. O ilang bote? 8. Sabi kong ganyan. Tinanong ko siya, gusto mo ba? Gano'n lang. Madali ang tanong, gusto mo ba? Ayaw mo. Sabi, gusto. Subukan. Ang ginawa ko, bumunod ako sa wallet. Binigyan ko siya ng tatali. Ang problema ng 3 babings, walang panukli. Kaya may sukli. Apat na libo yung binigay ko, ang presyo magkano na 3,888. So may sukli pa ako, 112. Problema, 100 lang yung pera. Mas mayaman po yun Kaya ganun, hindi po pwedeng ibigay. Opo, mas mayaman po yun. So ngayon, ang ginawa, kinuha namin yung product, pero hindi namin inisip yung negosyo. Nakita ko, iniwan niya sa akin yung papel, pinag-aralan ko, pero hindi ko pa rin inisip yung negosyo. Kumbaga, nag-member ako, pinabayaan ko. Kasi, ang una namin nakita, hindi yung potential ng business. Ang tiningnan lang namin nung una yung produkto. Kasi sinubukan namin kung maganda yung produkto. Ang problema, hindi namin alam talaga kung paano inumin. Daling salita, pay na ko na ano yan. Bago ako punta kami ng Sorsogon City. Nung nandun kami sa Sorsogon, dala-dala ko si Juice. Sabi ko, paano ba ito inumin? Sabi, laklak lang daw. As in, laklak talaga. Di bilhin dito si Juice lahat punta namin ng Sorsogon City. Ay, hindi ko alam na high blood itong mga kasama ko. Ay, yung isa, hindi ko na makausap. Nag-present yung isa. Haggard na. Sabi ko, ano ito? Wala kaming tulong. Dumating kami ng 5 a.m., 7 in the morning. Kami para sa presentation namin sa isang company, Dala-dala. Sabi ang ma'am, di ko na kaya. Yung isa namin nakaladkad kami dito. Pagdating namin dun sa Sorsogon, sa capsule muna kami ng nag-present. Sabi niya, ma'am, di ko na kaya kasi yung the whole, namin, biyahe natin talagang sobra kami, di kami nakatulog, hagad sobra. Pagdating namin, sabi, ma'am, hindi ko na kaya. Sabi niya, ang alin? Sabi niya, ma'am, talagang inaatake ng hybrid, wala akong gamot. Parehas po yung dalawa, walang gamot. Dahil bigla kami gora ng bicol. Sabi ko, ang gagawin natin? Sabi ko, may Diyos dito si Upline. Sabi ko, ano gagawin natin dito sa Diyos? Timulahin daw, laklakin natin. Di yung isang bote, pinaghati ko, pinaglaktak ko sa dalawang kasama. After
Nalaklak nila talaga, ma'am. Ano sabi pa nga, nagdududa pa siya. Sabi gano'n. Ma'am, talaga bang magagaling to? Eh, sabi ni Upline, magagaling to. Sabi ni Upline talaga, kasi wala akong, hindi namin pa ano yung product talaga. First time na binitipan ka, galing ko dito, travel kami, bitbit ko si Juice, tinagay ko sa bag, sabi ko gano'n. Laklakin natin. Yun ang sabi ko. Kaya pinalaklak ko sa dalawang ano ito, tapos sabi ko, ma'am, ano ba yun talagang gagaling? Oo, gagaling ka. Sabi ko, magtiwala ka lang. Sabi ni Upline. Tiwala lang kasi wala tayong choice, wala kayong gamot. Saan tayo bibili dito? Nasa ibang dimension tayo. Pero talagang pinainom ko yung isang bote. After ng mga 1 hour, higaan mo na. Sabi ko. Di, pagdating namin ng travel ulit kami, to Sorsogon City na kami, kasi may another presentation kami doon. Nung nasa bus ko na, ano ba yung gusto mo? Sabi ko, yun yung pinayin ko doon, umalis tayo. Sabi niya, ano ba ito, ma'am? Hindi kinikwento ko, pinagtatawa na ako ng dalawa. Kasi sabi niya, ano ba yun, ma'am? Hindi naman, hindi naman, networking na naman. Sabi ko, sabi maganda talaga eh. Pero sabi niya, ma'am, maganda ka. Okay. Pati namin ang Sorsogon City, naka-recover kami. Hindi yun, meron silang Europa ngayon. Kasi po, nag-focus sila. Ganun po kaganda ang networking. Lalo pa ngayon, yung product natin, pwede natin isabay kahit saan company. Kasi po ako, galing ako sa company na talagang effective din ang product. Pero ang pinagmamalaki ko po sa company natin, sa product natin, yung pong product nila, dito ko po nakita, kaya pala natin tapatan. Kasi po ako, hindi naman po ako inventor. Malikot lang po yung isip ko. Na pag nakita ko yung isang product na yung pinanggalingan ko, ganun kagaling yung product, tinetesting ko po kung pwede natin ilaban. Alam niyo po ba na yung kape natin, may power po yan, anti-radiation. Nung una po, hindi ko alam yung anong bakit anti-radiation ang tinatawag. Ako po, dito po, sumusa ko, wala ako. Pero sa bag ko, puro basyo po ang kape yan. Alam niyo po ba na yung kape? Yung kape natin, basyo lang po, anti-radiation lang pag nasa buksan niyo. Guys, paano po natin i-convince ang mga taong sobrang madami ang masamang karanasan na hindi maganda sa network marketing. In short, taong sunog na. Okay? Sino na sasagot? Lahat tayo, okay. Alan. Para sa mga taong sunog na sa network marketing, mag-umpisa lang sila ulit. Kasi kung wala kang umpisan ulit, magiging failure ka. Failure ka talaga. Kahit saan ka pumunta, failure ka. Bakit? Hindi mo pinatuloy ulit. Hindi ka nagpatuloy. So ganun talaga, hindi pa kasi yung right time para sa inyo. That's why nasusunog ka, kasi hindi pa kasi para sa'yo. Kasi kung para sa'yo na, makuha mo yung success. Pag sunog na, ako kasi para sa akin, iba yung kaya-apply nyo na, pag sunog na inaya mo, mahirap kasi pilitin pag ayaw. Tama ba? Ang ginagawa ko, ipapakita ko ng resulta. Gagawa ko na ako ng result bago ko siya kunin. Kasi mas maganda, yung may kumikita ka na, pag nakita niya dahil sunog siya, kasi ako sunog din eh. Totoo na sunog din ako. Kasi ako, ang ginagawa ko talaga, hindi rin naman ako pwedeng pilitin eh. Kailangan may balik mo yung gigil ng taong ayaw niya. Tama yun. Pakita mo sa kanya kung gaano kaganda yung plus up, saka yung produkto. Pakita mo sa kanya, yun lang. Huwag mong pilitin. Lumapit sa isang tao, dapat alamin natin yung needs sa kay wants. No? So, ibig sabihin, kung alam mo sunog isang tao, dapat ang offer mo sa kanya, yung produkto. Tama? So, ibig sabihin, kung alam mo may sakit yung tao, kahit sunog na yan at may sakit yan, kailangan niyang produkto. Tama? Kasi kung susugod ka sa isang gera at hindi mo alam kung ano yung location na yun, madadali ka doon. Ibig sabihin nun, mabibigo ka sa kausap mo. Okay? Ibig sabihin, kung alam mo yung needs ng tao, pupuntahan mo. Kasi sabihin natin, high blood siya, huwag mo na i-offer yung networking, ang i-offer mo yung produkto na makakatulong sa kanya. Para at least, pag nagamit niya, effective yung product natin, yung networking or tinatawag natin ng negosyo, to follow yan once yung magandang product natin. Yeah! Hindi, para sa akin hindi sunog yan eh. Ibig sabihin, yan yung tinatawag na hindi na ang iyong experience. Marami ka ng pinagdaanan. Na parang walang pinagkaiba sa isang baso na may lamat. Tama ba? May mga lamat siya. So anong gagawin dyan kapag, kailangan mo siyang basahin na. Ibig sabihin, pag binasa mo itong baso na to,
you have to create another glass na ikaw ulit. Na ibig sabihin, para sa akin, no, huwag ka nang susuko. Kasi for me, pag sinabi mong sunog ka na ayaw mo nang sumali sa network industry, hindi mo mamamalaya na hindi pa pala yung tamang panahon para sa'yo. Babakapan ko lang yung sinabi niya, no? Kumbaga, kahit gano'n ka kagaling, kahit gano'n ka kasipag, pag hindi pa ang pag ng Panginoon Diyos para sa'yo umasenso, hindi pa para sa'yo. Bumili lang po ako ng tubig. Alam ko naman po yun. Kaya alam po siyempre, kung ako po yung mababaw na tao, nag-quit na ako eh, tama hindi. Pero alam niyo po, kahit maraming tao kami kinakausap, ayaw mag-join, wala kami pakialam. Bakit po? Yung baby ko po pinagugutan ko ngayon, tsaka yung mag-ina ko, tsaka yung pamilya ko. Tapos po, binyag po. Isipin mo yung binyag, ang problema ko pera. Paano ko masusolusyon yan? Kung problemahin ko, tama hindi? Problema mo pera, solusyonan mo yung pera. Tama? Eh yung pang-member dito, paano ka magkakapera kung hindi ka mag-member? Tama hindi? So yun po yung sa akin eh. Alam niyo po, nag-start kami dito nila, wala kami pang gasolina. Totoo po yun. Alam niyo po, ang ganda ng kotse ko. Maganda na yung kotse ko. Pero alam niyo po, dahil po yun sa dati kong company, ginagamit ko yun. Ginagrab ko po yun. Minamantlihan ko po yun. Kaya po, dating ng time, nalaman ng company na nandito ako, binitawan ko po yun. Ang masakit po doon kasi na-experience namin. Pupunta kami ng Paranaque, wala kaming pan-toll gate. Saktuwang ba? Nagtatawanan na lang kami. Kasi bakit? Alam niyo po, sa network marketing po, pag hindi ka dumaan sa hirap, pag naging successful ka, pag tinanong ka ng downline mo, apply paano mo nagawa yan, sinabi mo lang tuloy-tuloy lang. Ano tuloy-tuloy? Tama hindi. Kasi tuloy-tuloy lang eh. Alam niyo po, yung network marketing po, may pinagdadaan ng obstacle dyan. Meron po tayo magpe-pay na bukas tapos biglang nag-cancel. Meron po yan na gustong-gusto pero hindi pala ayaw. Meron po yan, akala mo agila na yung pala pipit. Marami pong ganun. Kami po kasi, pag nag-decide kami sa kumpanya, talagang tinatrabaho namin hanggang magka-resulta. Yun po yung batayan namin dito, bakit po? Ito po kasi, malalim talaga. Kaya kung ikaw, ito yung pinagugutan mo, alam niyo po ba, dito ako nakaranas sa network marketing ko, nakaranas ako ng pera. Umahawa ako ng 100,000 Bitcoin sa dati yung company. Yung buhay namin mag-asawa, nakita ko na dyan. Diyan ako nagkasasakyan ng marami. Kaya po, bumalik ako sa pagiging empleyado, wala namang nangyayari sa akin, tama ba? Kasi pag kinumpit mo yung kaltas, nandun lahat eh. So ako po, ginawa ko talaga siya, no choice ako eh. Kasi kung i-stop ako ngayon, i-stop ka, anong meron pa na pwedeng makatulong sa'yo sa pagyaman mo? Diba negosyo lang naman? O sige, magtayo ka ng negosyo mo. Tanong, magkano puhunan mo? Malaki. Ito po, magkano lang puhunan? 10,888. Pwede kang kumita ng 32,000 per day. Investment. Halos lahat ng investment sinusulan ko. Okay? So anong point ko lang, kaya kami nila apply, ginagawa namin to. Gusto namin iparana sa pamilya namin yung totoong buhay. Bakit? Lahat tayo gusto natin ibigay sa kanila eh. Ang problema po natin, hindi natin maibigay sa kanila dahil wala tayong pera. Tama? Ngayon, kung gusto nyo kumita ng pera, anong dapat natin gawin? Kaya po kami dito, ginagawa namin to, simple lang. Kung ikaw gusto mong makuha yung sinasabi ditong income, dapat mag-focus po kayo. Yun lang ang sabi, mag-focus po kayo. Bakit po? Napakaganda ng plus up, ang ganda ng produkto, no? Ang ganda ng marketing plan. Okay? Bakit merong hindi kikita dito? Simple lang po, hindi ka focus. Wala kang, plano. Dapat may plano po kayo dito. Dapat may goal kayo. Within 6 months, dapat itong kikitain natin. Ganun po kami tumarabaho. Okay, so ibig sabihin po dito, kung gusto nyo kumita rito, seryosohin nyo. Seryosohin po natin. Kami nandito po kami mga upline. Willing po kami tumulong sa inyo. Ang problema lang, willing po ba kayo magpatulong? Parang ayaw na. Gusto niyo pong magpatulong? Yes! May purpose sila. Totoo yun. Kasi hindi ka naman magbabago kung hindi walang ganito. May mabuti at may masama. Nagkataon, nagpunta sila sa landas na yun. Kaya mapapalad po kayo naman nandito kasi ito po yung pinili ng Panginoon para sa ating lahat. Tama po ba yan? Ito po lang kaya pag-ibig po natin. So guys, isa lang sabi ko,
na patatagalin, no? Kumbaga, after nito, alam ko, puno-puno po. Wala na po ako masabi kasi nasabi na lahat eh. Okay? Ang masasabi ko na po, just keep in Elite Warriors. Magtulungan po tayo. Kung paano ko makuha yung pangarap ko. Sa awa ng Panginoong Diyos, nakilala ko naman ang class up. Ako talaga, bihira mo ako makuha sa isang company. Hindi ako basta-basta pumapasok sa isang company. Kahit sabihin ko maganda yan, kahit anong pa yan, kahit maganda yan, kung alam ko naman sa sarili ko na hindi ko kaya iyan sa tao yan, hindi ko rin kukunin yan. Kahit bayaran mo ako, hindi mo ako mababayaran. Ganun po ako, hindi ako mababayaran. Meron akong nakita sa class up na wala kasi sa iba. Meron po, sa mga wala, sa mga hindi pa po member, malalaman nyo po yun kung bakit kami nandito. No? So, eto na lang po, ayoko na rin po talaga maging mahaba yung, yung kwento ko. Ang gusto ko lang, sana yung mga nandito, yung mga members na at saka non-members, huwag na kayo magdalawang isip. Kung nag-iisip kayo, pag-isipan nyo mabuti kung bakit din kami nagsasalita dito. Pag-isipan nyo mabuti kung ilan nga ang mga taong pumasok sa class up, member ng class up, bakit yung mga sumali, wala bang isip? Bakit sila member? Bakit nila ginagawa to? Bakit yung mga mayayaman ginagawa nila to? Dahil alam natin, kahit anong gawin mo, hindi natin pwede dayain ang networking na pwede ka talagang yumaman. Yun po talaga yun. Ang mahirap lang kasi sa atin, marami tayong dahilan. Uulan lang, ayaw na pumunta ng office. Lagi sinasabi, wala tayong alam sa ganitong negosyo. Bakit nagsimula kami? May alam na ba? Alam niyo, mahirap din magsimula. Kung ayaw mo talagang mag-aralan. Gusto mo magnegosyo, ayaw mong pag-aralan. Gusto mo magnegosyo, ayaw mo mag-invite. Ayaw mo kumausap ng tao, paano ka magkakaresulta? Alam niyo po ako, bigyan ko kayo ng konting ito yung pinakalas ko Ako po, pagka nagtrabaho ako, pagka ginagawa ko itong negosyo, wala akong pakialam. Mapamayaman ka, mapamahirap ka, mapamagaling ka, kahit top earner ka pa sa ibang kumpanya, kinakausap kita. Sinishare ko yung plus up sa'yo, sinishare ko yung blessing na anong nakita ko. Bakit? Kung hindi ka naman sasali, may mawawala ba sa akin? Wala. Walang mawawala sa akin. Kung sasali ka sa akin, edi payaman ako. Ganun lang po yun. Huwag kayong mahihiya, i-share yung negosyo nyo, baka isa sa inyo dyan, nahihiya pa. O sa isa sa inyo isip dyan, ay dadalawang isip. Huwag na kayong magdalawang isip dahil from now on, o kung sabihin natin 2 years from now on, maniwala kayo sa hindi, may resulta na kayo. Kung hindi kayo marunong magsalita, matututo rin kayo, kagaya ko. Hindi ako marunong, mahihiyain ako. Sobrang mahihiyain ko yung tipong pag tinawag na ako. Si Junie na mag-ano, sasabihin ko nila. Kaya ko, sisiyara ko. Kung ano na dahilan ko, ayaw ko magsalita, bakit hindi ko kaya eh? Hindi ko kaya. Seryoso kayo Hindi ako iiyak. Alam nyo Hindi ako iiyak. So sa mga first timer, kung nandito ang Team Elite, nandito kami, pwede nyo kami huwag kayo maya sa amin. Business partner tayo, may nga tayo tutulungan Tama? Okay, Maya. Hindi pa kayo member, magpa-member kayo. Naiiwanan kayo, maniwala kayo siya hindi. Alam nyo ba, yung mga member na dito umaalis. Umaalis. Bumabalik. Bakit? Bakit sila bumabalik? Kasi nagdududa sila. Ngayon, nakikita nila na take off ang company, isa-isa na bumabalik dito. Yun. Paano ba kung matatapos ito? Okay, so matatapos na talaga ang last na to. So, salamat sa time, sa binigay niyo sa amin. Alam ko 6 hours tayo dito. Alam ko yung iba nalipasan na, okay lang yan. Dinaan namin yan. Dumaan kami dyan, mas matindi pa. Yung dinadaanan namin ngayon, dadaan din kayo. Pero isa lang ang papunta natin. Isa lang. Next year. Itong mga nandito ngayon, sila naman ang tatayo dito. Yes!